Master Vlog. So magandang araw mga kamaster, at gusto ko nang palitan yung ano ko ng kabigote. So ayan mga kamaster, ang topic pala natin ngayon ay about sa resistor. So isa sa pinakamahalagang component mga kamaster ng mga ginagamit natin ngayong mga devices gaya ng cellphone, laptop, television at kung ano-ano pa ay itong component na to ay lagi mo siyang mai-encounter, no? Kapag binuksan mo yung mga component nyo, si resistor ang lagi nyo mai-encounter. So napakahalaga ng component na to dahil ito ang karaniwang ginagamit natin upang mabuo, no, ang isang device, lalo na kung mga electronic devices. So ano ba ang kakayahan ni resistor sa circuit? Si resistor mga kamaster ay kaya niyang i-reduce ang current flow. So kung kaya niyang i-reduce ang current flow, kaya niya ring i-reduce ang voltage. So ito si resistor ang nagsisilbing security guard mga kamaster, no? Para hindi magkaroon ng overvoltage or overcurrent. Si resistor mga kamaster ay parang security guard ng circuit. Si resistor ang nagpoprotekta sa mga ibang components mga kamaster. So si resistor din mga kamaster ay pwedeng maging voltage divider mga kamaster. Halimbawa yung 12 volts, pwede mong gawing 9 volts, 5 volts, pwede mong i-multi output na gamit lamang si resistor. So may mga types tayo ng mga resistor mga kamaster, no? So ito alam ko lagi nyo tong nakikita, no? So unang-una mga kamaster ay fixed resistor. So ibig sabihin pag fixed resistor, pag sinabing fixed resistor mga kamaster, kung ano lang yung ohms nya, no, ay yun lang yung kanyang magiging value, no? Kung ano lang yung resistance, yun lang talaga yung magiging value. So nagets nyo ba mga kamaster? So next mga kamaster, mayroon naman tayong variable resistor, no? Pag sinabing variable resistor mga kamaster, ito naman yung mga resistor na may kakayahang ma-adjust, no? So karaniwan ginagamit itong mga variable resistor mga kamaster like rheostats or potentiometers sa ating mga amplifier. Yung iniikot nyo dyan mga kamaster na sa volume or sa kung ano pa man ay yun yung tinatawag nating variable resistor mga kamaster. So yung pangatlo natin mga kamaster ay yung resistor na specialized, no? Bakit ko nasabing specialized? Kasi may mga kakayahan sila mga kamaster na pwede mong gawing sensor. So like mga kamaster, yung ating light dependent resistor. So saan ba nagagamit yung ating light dependent resistor? Yung mga sa kalsada natin mga kamaster na bigla na lang umiilaw sa gabi. So pwede mo siyang gamitan ng light dependent resistor. So though mayroon naman isa pang alternatives na pwede mong gamitin sa light dependent resistor, yung ating photodiode. Pero si light dependent resistor mga kamaster ay pwede mo siyang gawing sensor sa mga ilaw natin. So isa pa doon mga kamaster ay ang ating thermistors, no? So saan nga ba ginagamit yung ating mga thermistors mga kamaster? Pag sinabi nating thermistors mga kamaster, ito naman ay gumagana sa pamamagitan ng temperatura. So kaya niyang mag-adjust sa pamamagitan ng temperatura. So karaniwang example nito mga kamaster, yung mga ginagamit natin sa mga temperature controller, no?
yung nilalagay nyo dito sa kilikili, no? Yun mga kamaster ay gamit nun mga kamaster ay ang ating tawag nito thermistors, no? Yung sa aircon natin mga kamaster, yun gamit natin ay thermistors. So naway mga kamaster ay natuto kayo sa aking topic about resistor, at sa susunod naman mga kamaster, ang tatalakayin naman natin ay kung paano naman malalaman yung value ng resistor. Maraming salamat.